Hello po, kasama natin si Doc Lisa. Oh. Ayan, tanong ko lang po, Doc Lisa. Kasi sinasabi nila na kapag nagda-diet ka, di ba parang nakakapayat yun. Pero sabi din nila na kapag nagda-diet ka, or di ka kumakain, bumabagal yung metabolism mo. So, ano yung pa-follow mo dun kung nakakabagal siya ng metabolism? Kapag, let's say, matagal kang hindi kumakain, ganun. Oo, kasi alam ng body natin na medyo kulang siya sa pagkain, kaya mag-slow down siya. So, way niya yon para makakook up. Sa tingin ko, dun sa mga nagda-diet or nagpa-fasting ba, sinasabi, pag dieting, it means titignan mo lang naman kung yung mga calorie counts mo kung dinadamihan mo ba o binabawasan mo lang. So, mas picky ka o mas pinipili mo yung kinakain mo. So, dapat pareho pa rin naman yung dami. Low calorie nga lang yung kakainin mo. So, dapat medyo normal pa rin ang mga activities Kumbaga, mo. you just have to keep your Calorie. metabolism burning. Parang you still have intake pero low calorie lang. Oo. Ayun, ayun. Kasi gusto natin, ito ang trabaho mo, ito yung calories na kinain mo. Ayaw mo mas madaming calories, konti ang trabaho mo. Ganon. Okay. Kaya doon tumataba kasi mas maraming calories. So gusto mo, pantay lang. Kung ano yung kinain mo, yun yung trabaho mo. I see. Paano naman, Doc, yung mga nag-intermittent fasting? Oo. Na matagal talagang hindi kumakain for a certain period of time, ilang oras. Oo. Maraming nagsabi, pumayat nga daw sila. Kaya lang, syempre, tignan nyo kung kakayanin ninyo na talagang matagal hindi kumakain. Doon lang sa mga nakakausap ng mga nag-intermittent fasting. Aba, ingat-ingat kayo. Huwag niyong papainitin ang ulo ng mga nag-intermittent fasting. Kasi medyo, syempre, gutom sila. Mas Opo. mainit ang ulo nila. I see. Sige po. Thank you po, Doc Lisa. So, the best pa rin talaga balance lang. Kumain ka pa rin pero low calorie Yes. and increase your activity. Yes. Yes, ayan. Thank you po. Okay.